Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Umpisa na po natin, mga tambay. Ito pong pahayag sa kanyang podcast po ng Pangulong Marcos, mga tambay, sa interview po ng isang broadcaster. Ang napakagaling po sa kasaysayan ng ating bansa, ang napakagaling at napakawalang hiya na presidente sa ating bansa. Walang hiya, mga kababayan, na naging presidente po sa ating bansa, mga kababayan. Ay nagtatanong po sa taong bayan kung bakit daw po, paano daw ba nagkaganito ang korupsyon sa atin. Tayo pa po ang tinatanong. Nagtatanong po ang Pangulo kung bakit daw po nagkaganito ang korupsyon sa kanyang paglilingkod. Hindi po ba walang hiya, mga kababayan? Pakinggan po natin ang Pangulo na walang hiya, mga kababayan, sa kasaysayan po ng ating bansa. Pakinggan po natin, mga kababayan, at nagtatanong po siya. Ang nais ko talagang malaman, paano ba tayo umabot sa ganito? Paano nga ba? Hindi nga Bakit maging ganitong kamassive yung corruption? Ako'y governor, hindi ganito. At bukod pa sa laki ng halaga ng nakukuha ng kung sino-sino na tao na wala namang karapatan na bulsahin ang pera na yan, bukod pa ron ay hindi nila tinatago. Garapala na po. In your words, it's economic sabotage? Yeah. Kasi ngayon sila, walang pakialam. But how did it become that way? Why this is what I really... so brazen? How did we evolve? How did the system evolve? So it became like this. It did not happen overnight. This happened over many decades. And we have to figure out kung ano ba talaga ang nangyari para hindi na mangyari ulit, to put the safeguards in place, if it requires legislation, if it requires restructuring the government, lahat yan kailangan natin gawin. Pero kailangan natin malaman kung paano tayo nasasyak ako, hindi ako makapaniwala na nandito na tayo na ganito na ang gobyerno na... But so many regimes, and it just keeps getting worse. So it did. So how did we get here, and what can we do now? Well, I cannot give you a complete answer to how did we get here. The simplistic answer will be, paano tayo nagkaganto? Dahil pinabayaan. And what can we do? What we can do is to find out how this happened, who are the people that are involved, make them answerable for their wrongdoing, and fix the structure so this is not allowable. Okay. That's the word that I think that it became allowable. Okay lang. Yes. Hindi problema yan. Hindi krimen yan. Sige lang. It was normalized. Yeah, normalized. People have come to accept this. No? Yes. But to the level na 30% na lang yung naiiwan sa mga proyekto, astounding yun. That's the part that talagang hindi ako makatulog pag iniisip ko. Paano tayo nagkaganto? That's why we're really looking forward to this independent body which you will be forming. Yes. And we're just wondering, how powerful will this body be? Will they be able to even investigate the Congress people, the Senate? They will have the subpoena powers to investigate anything and anyone. Otherwise, then what they will have, sasabihin, may sacred cow na naman, o may pinoproteksyonan dahil kasama sa politika, whatever. Pagka nangyari yun, wala rin kabuluhan yung kanilang investigasyon. Yan, nagsalita po sa kasaysayan ng ating bansa. Nagkaroon po tayo ng isa pang history. Matamay, nagtatanong po kung bakit po nagkaganito ang korupsyon sa kanyang gobyerno. Siya pa ang nagtatanong, mga tambay. Ito pong walang hiya umano, mga tambay, na naging presidente po sa ating bansa. Mga kababayan, nakita niyo po yung pagkakaiba, yung comparison. Nagkaganyan po ba ng 6 na taon kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan? Grabe, 30% na lang po ang natitira sa proyekto niya. Yung 70%,
nakukura po ng mga demonyo na mga politiko sa buwatan. Kasama po, lahat po yan ang COA, ang DPWH, mga engineers, di ba? At ano pa, politiko. Ganyan po ka-systematic. At hindi po alam ito. Kaya nagtatanong ang Pangulo, bakit nagkaganito ang kanyang gobyerno? Ang tanong, ano silbi? Ano silbi ng isang damukal na iyong intelligent confidential fund? Ano pinagyamitan mo dyan? Kung hindi ka ba walang hiya, umano? Taon-taon, meron ka intelligent confidential fund na hindi bababa sa 4.5 billion pesos taon-taon. Ano nangyari dyan? Wala ka malang nalaman? Wala ka natuklasan sa 3 taong panunungkulan mo? Na ganyan nakagrabe? Flood control pa lang, Flood control pa lang. Ano? Kakaawaan ka pa ng Pilipino dahil ganyan na nangyari sa iyong panunungkulan? Kakaawaan ka pa, Mr. President, na ganyang klase kang magpatakbo sa loob ng mahigit 3 taon mo? Samantalang ay binibigay sa iyong pera ng Pilipino. Bilyon-bilyon ang pondo mo sa iyong opisina. Ganyan lang ang gagawin mo trabaho sa mga Pilipino. Sasabihin mo lang sa amin kung bakit nagkaganito kalala ang korupsyon sa gobyerno mo. Gusto mo ba kaming humagot? Gusto mo kami sumagot? May sagot kami. Dahil napaka-weak mong presidente umano. Grabe kang weak. Napakahina mong presidente sa kasaysayan ng Pilipinas umano. Tinalo ka pa ni Pinoy. Mas magaling pa yata sa'yo si Pinoy. Dahil kay Pinoy, hindi naman ganyan agrabe. Laganap ang korupsyon sa kanya sa akrimen. Pero hindi naman ganyan kalala. Hindi po ba? Kaya wala kang panama Kailanman ay hindi mo kayang talunin o tapatan ang naging panunungkulan nung pinatapon mo, umano. Yung pinatapon mong presidente na hindi man lang nabigyan ng due process sa ating bansa dahil sa kagagawan mo rin umano. Ikaw ang commander-in-chief. Napakawalang hiya na presidente meron tayo ngayon. Tayo pa tinatanong. Kung ikaw ay matino at hindi ka weak na presidente, unang taon pa lang nagsibak ka na. Sinibak mo na ang speaker kung saan nagmumula ang budgeting na kontrolado nila. Sinabihan ka na ni Vice President Sara Duterte. Sinabi na sa'yo. Di po ba? 2023, 2024, sinabi na sa'yo ang laganap na korupsyon ayon sa Vice President. Sinabihan ka na, pero wala kang ginawa. Tapos ngayon magtatanong ka sa taong bayan, bakit lumala ang korupsyon sa panunungkulan mo? Bakit? Alam mo yan. Alam mo yan. Di ba? Alam mo yan. Imposible hindi mo alam yan. Na ganyan na nangyayari, lakaran sa gobyerno mo. Kaya wala kang natapos na big ticket. Ang nangyari sa'yo, puro korupsyon. Yan ang legacy mo. Yan ang iiwanan mo sa pagkatao mo. Legacy mo, puro korupsyon. 70%. Di po ba? Yan ang legacy ng isang Marcos Jr. 70% ang napupuntang korupsyon sa kanila, umano. 30% na lang po sa Pilipino. At yung 30% baka nakukura pa rin. Ganun po katindi. Napaka-worse. Kahit mismo si Vicky Morales ay papunta po ng worse ang ating bansa. Patuloy. Pero merong presidente hanggang ngayon ayaw magpangalan, ayaw pangalanan, ayaw magbigay ng pangalan ng mga politiko na gumagawa po ng 70% na korupsyon sa ating bansa. Bakit? Kinatatakutan mo magbigay ng pangalan. Puro ka investigasyon. Pangulo ka. Ayaw ka magbigay ng pangalan. Hindi katulad ni dating Pangulong Duterte, nagbibigay siya ng pangalan sa taong bayan. Hindi siya natatakot. Ngayon, sa sobrang weak na presidente meron tayo,
hirap na hirap magbigay ng pangalan umano ng taong ito na pinaka walang hiya na umano na naging presidente sa ating bansa. Grabe. Billion, trillion ang pumapasok sa opisina mo bilang presidente. Confidential pa lang, 4.5 billion. Wala pa yung pondo ng Office of the President. Wala pa yung travel fund. Mga extraordinary fund. Wala pa yan. At ang pinakamasakit, dun mismo, sa kanya mismo, PCO, mga tambay, yung kanyang PCO ay corrupt din. Meron pa isang naghudas sa kanila na broadcaster. Di po ba? Yung talagang loyalist po sa kanya. Hindi po ba? Loyalist ka sa kanya. Biglang naghudas, biglang kumanta umano. At sinabing pati PCO ay napaka-corrupt. Mahigit 3 taon na raw pong corrupt. Pero ngayon lang nagsalita yung tao na yon. Bakit kaya? Hindi na nabigyan ng malaking pabor? Hindi na nasama sa korupsyon umano? Ibang klase itong gobyerno na ito. Pilipino pa tatanungin ngayon. Pagka ang Pilipino tinanong mo, hindi lang si Kamanong ang magsasalita sa iyo. Napakaraming Pilipino kasama ang OFW. Ang mga kababayan natin OFW, marami ring sasabihin sa iyo dahil nagtatanong ka kung bakit nagkaganyan ang gobyerno mo. Lumaganap at lumala ang korupsyon at wala ka pa ring matibay na mailalatag sa mga Pilipino. Napakaswerte mo. Mr. President. Ibang klase ka. Sa ginawa mo sa Pilipinas na mahigit 3 taon, na ikaw mismo ay umaamin na napakalala. Grabe ang korupsyon mo, pero nananatili ka pa rin dyan sa kapangyarihan na yan. Napakaswerte mo. Dahil sa panahon po ngayon, ay nagiging tanga at bobo umano ang mga men in uniform. Nananatili ka pa rin dyan. Nung panahon ni Erap, mga tambay, issue lang ng weteng, hindi issue ng taxpayer, ha? Weteng, hindi taxpayer money. Pero tinanggal. Pero ikaw, issue ng pera ng taxpayer at issue ng mga inutang ninyo na napakalaki na hindi na bababa sa 7 trillion na walang nangyari at aamin ka ngayon na naglaganap at grabe kalala ang korupsyon at kami tinatanong mo, nananatili ka pa rin dyan. Kaya kahanga-hanga rin po ang ating men in uniform. History po ito. Isa po itong kasaysayan sa ating bansa na meron po tayong men in uniform na 3 taon mahigit na naging bulag sa katotohanan umano. Walang mga yagbols. Walang yagbols umano ang karamihan po nating mga men in uniform dahil nasapalan din kaya, nasapalan ng isang damukal na promises at dumating na mismo sa kanila yung iba. Hindi kaya? Ganyan po katindi. Umaamin na mismo ang Pangulo. Pero nananatili pa rin na siya pa rin na wala na halos magawa. Nagtatanong na nga siya. Hindi niya na kayang sugpuin ang korupsyon dahil unang-una ayaw niya sibakin yung tinatawag ng Vice President na kumukontrol ng pera sa ating bansa, yung tambaluslos na kanya kamag-anak. At yung isa, yung kanang kamay ng tambaluslos ay bigla nang nawala sa Pilipinas. Baka isang araw magulat tayo, wala na rin sa Pilipinas yung tambaluslos dahil may sakit na rin katulad nung isa na nasa Amerika na, si Saldico. Hindi po ba? Biglang nagkasakit dahil natutuklasan sa Kongreso, meron din mga kapwa nila politiko, congressman, representative ang nagsasabi na grabe nga, katotoo at katalamak ang ginawa nilang korupsyon ng mahigit 3 taon sa ating bansa. Kaya pala ninyo, ha? Kaya pala gustong-gusto mo rin, Mr. President, na buksan ang impeachment ng Vice President para mapagtakpan yung inaamin mo sa amin ngayon. Kaya pala ikaw, gigil na gigil ka rin, Mr. President umano, na impeach mo si Inday, si BP Sara. Alam mo na pala na grabe kalala ang korupsyon sa iyong pamamahala. Kaya pala gusto nyo ilagay ang tuon at doon nyo ilagay at idiin
Doon nyo dalhin lahat ang inyong korupsyon na 70% na pera ng Pilipino. Gusto nyong i-boldjack at idiin na idiin si BP Sara. Yung pala, kayo pala lahat halos ang may gawa ng napakalalang 70% na korupsyon na kukuha ninyo umano. Kayong mga demonyo na nagpakasama dahil sa kapangyarihan at pera ng taong bayan. Ito mga pol-pol politiko na ito. Mga kababayan. Ngayon, paano mo ibabangon yan? Kaya hindi kayo nagtagumpay. Mahihirapan kayo magtagumpay. Kailanman ay hindi po magtatagumpay ang kasamaan. Kahit binabalak nyo pong kasamaan ay hindi magtatagumpay. Kabutihan pa rin ang mananaig. Kaya ngayon mismo, ano sasabihin ng mga kritiko ngayon? Yung mismo nga presidente, weak. Hindi niya alam solusyonan. Mahigit 3 taon na, wala siyang nagawa. Pinalala lang niya ng pinalala. At talaga sasabihin mo, weak. Dahil ayaw mo magtanggal, ayaw mo magsibak, ayaw mo magbigay ng pangalan ng mga politiko na malalaki. Gaano mo nalang sabihin, sino ba ang gumagawa ng budgeting? Sino may control? Ang Kongreso. Ang Kongreso. Hindi ka malang magpangalan ng malalaking tao sa Kongreso na humahawak at pumipirma doon mismo sa BICAM. Yung mga tao sa Bicameral Conference Report, Committee Report, ayaw mong pangalanan? Doon nagmumula ang korupsyon. Umano ayon kay Congressman Ungab. Sige nga, ni isa wala kang pangalanan doon. Meron kang hawak na confidential fund, intel fund. Wala kang investigasyon. Kami pa tatanungin mo? Taong bayan pa tatanungin mo? Itong napakawalang hiya na presidente na ito? Kaya masasabi po natin, pagka ganito po ganito ang nangyayari sa ating bansa, tama yung sinasabi po ng Vice President. 100% ang ating bansa, pagka nanatili na ganitong klase ang presidente sa ating bansa na 6 na taon, sa basurahan po. Basurahan at kumunoy ang aabutin ng ating bansa. Dahil nagkakaroon na po sila ng takipan. At nagkakaroon na po ng sisihan. Naninisi na po. Sinisisi na po. Mga kababayan. At ang mabigat nito, ang pinakakawawa nito, pagka ganitong klaseng Pangulo meron ng bansa, at may pinoproteksyonan yata ang Pangulo, ang pinakakawawa po rito sa lahat na ididiin po nila, contractors. Contractors. At yung mga tauhan sa DPWH. Yan po ang pinakakawawa dyan. Sila po ang pinakakawawa. At yung mga nasa COA, mga tauhan sa COA, sila po ang kawawang-kawawa dyan. Yung mismo na mga tauhan lang nila, aso lang nila yon. Utusan lang nila yon. 70%, makita nyo po yun, 70% nawawala sa gobyerno. Sasabihin mo yung 70% na yon, mapupunta lang po ba sa contractors yun? Yung corruption na yon sa DPWH? Sige nga, katarantaduhan yun. Kung nakakita po tayo na ubod ng yaman ng mga contractors, di hamak na 5 doble, 6 na doble na mas marami po ang kayamanan ng mga demonyong magnanakaw na politiko sa ating bansa. Real talk po yan. Mas grabe po, karami. Kung tayo'y nalulula na sa pera ng mga contractors at ng mga nandiyan sa DPWH, mas di hamak, mga kabayan. Di hamak. Kaya lang po, ayaw pa nilang tutukan, mga kababayan. Ilang linggo na po ang lumilipas. Ang pinapangalanan pa lang, si Kahihiyan. Yan pa lang po ang malaking pinangalanan niya. Si Kahihiyan. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Yan po ang malaking pinangalanan ng isang weak at napakawalang hiya na presidente sa ating kasaysayan, mga kababayan. Kaya talagang masasabi mo, itong klase na presidente nito, takot na takot pang magpa-hair follicle pulburon test. Takot. Lahat kinatakutan. Paano makapagsusugpo na korupsyon yan? Hair follicle pulburon test pa lang takot na. Duwag na. Di po ba? Tapos itong presidente na ito, dadalhin pa tayo nito nung nakaraang buwan
At noong nakaraang taon, di ba? Dadalhin pa tayo nito sa digmaan. Di ba? Nagbabadya pa na parang pinaghahanda pa mga Pilipino. Nadadaling ka sa giyera pa. Samantalang giyera pala sa korupsyon. Hindi mo kaya solusyonan. Grabe to. Grabe ka, weak umano nitong tao na ito, mga kababayan. Grabe. Kung talagang ito galit sa korupsyon, bakit mo tinanggal yung PACC? Yung lalaban na tutugi sa korupsyon na ginawa ni dating Pangulong Duterte. Yung PACC para kontra sa korupsyon, tinanggal mo. Hindi ka ba weak? At ang tanong ng taong bayan, kaya mo tinanggal dahil isa ka rin sa magnanakaw doon sa sinasabi mo na 70% umano? Isa ka ba ron? Kasama ka ba ron sa 70% na sinasabi ninyo? Nagtatanong lang po si Kamanong. Yan po mga kabayan, ang pinakamagaling na presidente po sa kasaysayan ng ating bansa. Ang pinakamagaling at pinakawalang hiya na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Ibang klase po ito. Nagtatanong po sa atin po mismo nagtatanong kung paano tayo umabot sa ganito kalalang korupsyon, mga kababayan. Pwede nyo po sagutin. Baka mas marami pa kayo isagot kay Kamanong, mga kababayan, dito sa presidente na ito, na hanggang ngayon ay nananatili pa rin protektado niya ang mga matataas na leader sa Kongreso. Unbelievable. At napakatindi rin po. Protektado pa rin po siya ng men in uniform. Diyan ka bibilib. Mga kababayan, ganyan na po katindi ang ating mga men in uniform. Hindi naman po lahat. Pero yung mga nasa opisyales, grabe no? Matindi. 70% ang nakawan sa gobyerno. Protektado pa rin po nila ang kanilang commander-in-chief. Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Dahil tayo nagpapasweldo sa kanila. Tayo nagpapalamon sa kanila. Tayo nagbibigay na allowance nila. Tayo nagbibigay ng mga bakasyon nila. Tayo nagbibigay ng pension nila. At mga extra-extraordinary nila. Tayo nagbibigay sa ating buwis. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay. At nakakalungkot po na mismo sa isang pangulo tayo makarinig na ganito, na siya pa ang nagtatanong sa atin ng kanilang ginawa. Sila ang gumawa, pero tayo ang tinatanong. Itong mga hudas na ito, umano. Itong mga walang hiya na ito, umano. Ay, nako. Patawarin niyo po si Kamanong. Mga kabayan, patawad po. Maraming salamat po sa nagusto po natin tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa inyo, mga kabayan. Ingat-ingat po kayo. At ganoon din po sa mga patuloy na nagsusubscribe. Thank you po. Ingat-ingat po kayo. At syempre po, thank you din po sa mga nagbibigay po ng tulong sa inyong lingkod. Excuse me po, inom po muna tayo, mga kabayan. High blood po si Kamanong. Paano ko ba naman hindi high blood din sa ganitong klaseng gobyerno? Tinaasan lahat ng buwis mo. Tapos ang iba ay ipagmamalaki lang sa iyong achievement. Paano nangyari kalala at ganito kalala ang korupsyon natin? Hindi ba hindot itong presidente na ito? Thank you po. Shoutout po sa mga biyayang pinagkakaloob nyo po sa inyong lingkod. Shoutout po kay Ma'am Nancy, kay Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Anijo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jim Aris na United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, Julieta Silona na Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, si Eric Hershaw ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, si Vey Chichiyoko, si Ma'am LB at si Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan, at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa, mga kababayan. At syempre po yung dasal po natin at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, na maingatan po. Ganon din po ang ating dating Pangulong Duterte, na maingatan po at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis
sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal. At ganun din po mga kabayan, tayo po'y mag-ingat at magdasal nang tayo po'y maingatan at mailayo rin po sa kapahamakan ang ating buong sambahayanan. Thank you po mga tambay. Ingat po tayo. Bye-bye.